Nawala ang pusa naming si Shadow, isang Persian na hindi lumalabas ng bahay. Sarado ang mga bintana at pinto. Hinanap namin siya buong araw. Sa huli, naisip kong silipin ang family room sa second floor. At doon ko siya nakita. Nakakulong sa loob, nanginginig. Pero sino ang nagkulong sa kanya roon? Isang araw, nilapitan kami ng kapitbahay sa tapat. Sabi niya, tuwing gabi, may babaeng nakaitim tapos white polka dots na nakatayo sa bintana ng family room. Palagi raw siyang naroon. Ngunit kami lang ang nakatira sa bahay. Kami at ang mga alaga naming hayop. Minsan, may dumalaw sa amin na pamilya na may third eye. Agad silang nagtanong, "Ate, alam niyo bang may mag-ina na may 2 bata sa loob ng bahay niyo?" Nagkatinginan kami ng asawa ko. Hindi pa kami nagsasabi ng kahit ano. Tapos, may isang lalaki sa may likod ng kubo. Dagdag nila, ang anak nilang 2 taong gulang biglang tumuro sa maid's quarter. "May bata dyan. May sakit siya," sabi ng bata. Ayon sa pamilya, matagal nang nakatira sa lupang iyon ang mga kaluluwang iyon bago pa man naitayo ang bahay. Isang gabi, napanaginipan ko na may lalaking maitim na nakapatong sa akin at sinasakal ako. Pilit akong gumising, ngunit hindi ko magalaw ang katawan ko. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang asawa kong mahimbing na natutulog. Gusto kong sumigaw, walang lumalabas sa aking bibig. Nang isipan kong magdasal, saka lamang siya naglaho. Saka ako nakagalaw at agad kong ginising ang asawa ko. Nanginginig pa rin. Makalipas ang ilang taon, lalo na matapos ang pandemya, tuluyan na naming nilisan ang bahay sa San Rafael. Hindi na namin kinaya ang sunod-sunod na kababalaghan at ang bigat ng presensyang araw-araw naming nararamdaman. Sa aming pag-alis, nilingon ko ang family room sa second floor at sa bintana, may nakasilip na naman.